Paalala, ito ay isang katang-isip lamang. Anumang pangalan, karakter, pangyayari, lugar, ay pawang gawa-gawa lamang. Muling nagbabalik ang kwento ni Roldan, Part 3. Maganda at marangya ang pamumuhay ni Alex. Meron itong mga negosyo at isang malawak na farm na pagmamay-ari nilang dalawa ng kanyang asawa. Ito ang mga dahilan kung bakit sobrang busy ni Alex dahil siyang nangangasiwa ng kanilang mga negosyo at sa kabila ng karangyaan ay hindi pa rin naging masaya ni Alex dahil sa itinatago nitong tunay niyang pagkatao. Pagkatapos na mag-usap ni Alex at ang kanyang asawa sa telepono, ay dali-dali itong nag-impake ng kanyang mga gamit at umalis ito sa bahay na kanyang tinutuluyan. At hindi na nga ito nagkaroon pa ng pagkakataon na makapagpaalam pa ito kay Roldan. At tuluyan na nga itong umalis sa probinsya. Habang si Roldan naman ay nakauwi na sa kanilang bahay at sinalubong ito ng kanyang kapatid at sinabing nahihirapang huminga ng kanilang lola, kaya naman agad nila itong dinala sa ospital. Pagdating nila doon ay nahirapan silang ipasok ang kanilang lola dahil sabi sa kanila ay walang bakante at maghintay-hintay na lamang. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nakayanan ng kanyang lola at ito ay pumanaw na sila nilang ikinalungkot. Lumipas ang 5 buwan mula nang pumanaw ang lola ni Roldan. Ay 2 na lamang silang naiwan ng kanyang kapatid na si Yeng. Pilit silang naging matatag dahil alam nila na yon ang gusto ng kanilang lola na magpatuloy pa rin sila sa buhay kahit ito'y wala na. Ngayong wala na ang lola nila Roldan, nakapagdesisyon ito na lumipat sa Maynila. Malungkot man sa kanila na iwan ang probinsya dahil sa mga alaala, ngunit kailangan pa rin nila na magpatuloy sa buhay lalo na at magkokolehiyo na si Yeng. Binenta nila ang kanilang maliit na lupa at ang pera na kanilang kinita ay ang kanilang naging panimula nang sila'y lumipat sa Maynila. Mula noon ay wala nang naging balita pa si Roldan tungkol kay Alex. Kaya, hindi na ito umasa na magkikita pa silang muli. Hindi naging madali ang pamumuhay nila Roldan at Yeng sa Maynila, lalo na at laking probinsya si Roldan. Mas namulat ito sa realidad kung paano mas naging mapanghamon sa kanyang buhay nila sa bayan. Ngunit hindi ito nagbigay sa kanya ng dahilan upang sumuko sa buhay. Nagkaroon ng trabaho si Roldan
pinasok niya ang maging construction worker at security guard. Isang araw ay pumasok si Roldan sa isang bar bilang reliever ng kanyang kasamahan na security guard. May lumapit na isang lalaki kay Roldan at kinausap siya nito. Ang pangalan niya ay si Glenn. Si Glenn ay 32 years old. Siya ang may-ari ng bar na pinapasukan ni Roldan. Si Glenn ay matangkad, mabait at palakaibigan at medyo maskulado at mahilig din talaga ito sa mga lalaking naggugustuhan niya. Lumapit si Glenn kay Roldan at nagpakilala ito at kinausap niya at sinabing siya ang may-ari ng bar. Sinagot naman ito ni Roldan na para bang nahihiya pang kausapin si Glenn. Sinabi nito na pinalitan niya muna ang kanyang kasamahan dahil ito ay hindi makapasok sa trabaho dahil may sakit. Sinabi naman ni Glenn na walang problema at ayos lang naman. Dahil gwapo naman daw ang kapalit. Pabirong sinabi ni Glenn kay Roldan. Humaba pa ang pag-uusap ng dalawa na para bang nag-i-enjoy at naging malapit sa isa't isa. Kaya naman, sinabi ni Glenn kay Roldan na tutulungan ito at bibigyan niya si Roldan ng trabaho at hiningi pa nito ang kanyang cellphone number. Ibinigay nga ni Roldan ang kanyang number kay Glenn at patuloy ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa matapos ito at umalis muna si Glenn. Naiwan si Roldan sa kanyang posisyon at nagpatuloy ito sa kanyang trabaho sa bar. Lumipas ang ilang oras at natapos na si Roldan sa kanyang duty at inabot ito ng alas 5 ng umaga. Papauwi na sana si Roldan nang biglang may lumapit na sasakyan sa kanya habang naglalakad ito sa daan at ito ay si Glenn. Tinawag nito si Roldan at sabay tanong kung papauwi na ito. Hindi naman agad nakilala ni Roldan dahil nasa loob ng sasakyan si Glenn. Nang papalapit na ito ay doon pa nakilala ni Roldan na si Glenn pala ang tumatawag sa kanya. Sinagot naman ni Roldan si Glenn na papauwi na nga siya at maglalakad lang para makatipid ng pamasahe. Nag-offer naman si Glenn na ihahatid nito si Roldan dahil wala naman itong gagawin. Ngunit nahihiya naman si Roldan at ayaw nitong makaabala pa. Pero para kay Glenn ay okay lang naman dahil gustong gusto niya nga si Roldan.
Sumakay na nga si Roldan sa sakyan ni Glenn. Subalit, habang nakasakay ito ay nakatulog naman ito ng mahimbing at hindi na nga ito ginising pa ni Glenn. At pinagmasdan na lamang nito na animoy may gustong gawin sa pagkatitig kay Roldan. Patuloy ito sa pag-drive hanggang sa makakita ito ng bakanting lote at doon ay ipinarada nito ang sasakyan. Nang mga oras na yon ay hindi pa nakatiis si Glenn at hinawakan nito ang pagkalalaki ni Roldan na bakat sa kanyang pantalon. Nagulat si Glenn sa kanyang nahawakan dahil bukod sa malaki ito ay sobrang matigas na rin sa mga oras na yun. Dito nga'y nagtatapos ang kwento ni Roldan, Part 3. Abangan muli ang kwento ni Roldan, Part 4. You could say